Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today na ang ating topic naman po ngayon for September 18, naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Ang ating main concept po is about speaking in tongues at ang ating Bible verse po ngayon is mula sa Acts chapter 2 verse 4 to 12 na and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Dito makikita natin na nung dumating ang Holy Spirit sa Pentecost, ang mga apostol ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At ang nakakamangha pa dito, naiintindihan sila ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ngayon po, may dalawang klase ng speaking in tongues na tinuturo ng mga scholars. Unang-una po is glossolalia. Ito yung ecstatic speech. Minsan parang unintelligible at hindi talaga known human language. Second is the xenolalia. Ito naman yung miraculous ability na magsalita ng totoong human language na hindi alam ng speaker, kagaya nung nangyari sa Acts 2. At mula sa teaching ng Biblia, may kita natin ng ilang importanteng bagay tungkol dito. Unang-una po, it is an intelligible human language. Hindi ito basta-basta para lang na parang murmuring o sounds na walang meaning. Sa Pentecost, malinaw na mga real languages ito na maiintindihan ng iba't ibang lahi. And second is, it requires interpretation. Sabi nga sa ibang bahagi ng New Testament, kapag may nagsalita sa tongues sa isang congregation, kailangan ng interpretation para ma-edify ang lahat. Hindi ito para magpasikat, kundi para magbigay ng malinaw na mensahe galing sa Diyos. And lastly, it confirms the gospel for all of nations. Yung miracle na iyon sa Pentecost ay nagpapatunay na ang mensahe ni Kristo ay hindi lang para sa iisang lahi, kundi para sa lahat ng bansa. So, kaya importante na makita natin na ang tunay na purpose ng speaking in tongues ay hindi para sa personal na yabang or spiritual show-off, kundi para i-glorify ang Diyos at i-confirm ang kanyang mensahe sa lahat ng tao. At yun lamang po para sa aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.